Si Shikamaru at Yurito ay nag-aayos ng mga papeles para kay Kakashi. Sabi ni Kakashi sa kanila, dapat mag-break din sila minsan. Habang nagbe-break, tumitingin si Shikamaru sa ulap at tinanong siya ni Yurito kung hindi ba siya nababagot sa desk job. Sabi ni Yurito, parang matanda na daw magsalita si Shikamaru. Pagkatapos ng trabaho, nagkwentuhan sina Shikamaru at Kakashi tungkol sa mga pagbabago sa panahon ng kapayapaan, at kung paano ginagawa ni Shikamaru ang desk job para matulungan si Naruto na maging Hokage balang araw. Niyaya siya ni Kakashi kumain, pero may nakaschedule na laro si Shikamaru kasama si Onoki. Sa laro, tinalo ni Shikamaru si Onoki. Kinagabihan, nagtraining si Shikamaru. Kinabukasan, tinutuloy ni Shikamaru ang trabaho niya bilang assistant ni Kakashi. Na-late siyang dumating sa barbecue kasama sina Ino at Choji. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga ginagawa nila ngayon. Sabi ni Shikamaru, kailangan na niyang umalis para sa business ng Shinobi Union. Sa meeting ng Shinobi Union, tinanong si Shikamaru kung bakit bumaba ang bilang ng mission requests. Sabi niya, iniimbestigahan pa. Kinalaunan, tinangkang kuhanan ni Temari ng info si Shikamaru, pero umiwas siya kaya sinampal siya nito. Sinabi ni Shikamaru kay Kakashi na nagdududa na si Temari sa kanya. May sarili silang investigasyon tungkol sa Land of Silence at pwedeng makialam ang Shinobi Union kung may rogue o missing shinobi na gumagawa ng illegal missions doon. Nakatanggap sila ng balita mula kay Sai na nauna nang pumasok sa Land of Silence bilang spy. Kinabahan sila sa report ni Sai. Kaya humiling si Shikamaru ng 2 anbo na sasama sa kanya. Ipinakilala kina Shikamaru si Ro at Hanoko na pinili base sa powers na binanggit niya. Bumisita si Shikamaru sa libingan ng tatay niya at ni Asuma. Sa puntod ni Asuma, sinalubong siya ni Kurenai, Mirai, at ang yaya nito. Isang maagang umaga, nakasalubong ni Shikamaru si Naruto na pauwi galing Ichiraku. Sa gate ng Konoha, nagkita-kita sina Shikamaru, Ro, at Hanoko, ready na silang umalis papuntang Land of Silence. May isang taong nagtatangkang pag-awayin si Sai at ang Konoha, tinatanong kung karapat-dapat ba siya sa Team 7, lalo na ngayong bumalik na si Sasuke. Sina Shikamaru, Hanoko, at Ro ay nagpunta sa huling lokasyon ni Sai, isang inn, para mag-imbestiga. Nag-disguise silang tatlo bilang mga merchant para makalusot sa checkpoint papasok sa isang village na ang pangalan ay Tabari. Habang nagpapanggap sila, nagrereklamo si Hanoko na mas madali raw patayin na lang ang mga bantay. Sabi ni Shikamaru, baka mahalata ng mga tao na may kinalaman ng Konoha kung papatay sila. Nalaman din nila na patay na ang mga kasama ni Sai. Habang pinapaliwanag ni Shikamaru ang kahalagahan ng teamwork, bigla namang gumamit si Hanoko ng chakra needles at pinatay ang isang shinobi na nag-spy sa kanila. Pumatay ulit siya ng isa pa, at nahulog yun sa ibabaw ng sasakyan na ginagamit nila bilang pampanggap. Pumunta si Shikamaru sa inn at nakakuha siya ng info habang naglalaro ng shogi kasama ang isang guest. Tumakas agad siya bago pa sila mabuking ni Hanoko. Pinagalitan niya si Hanoko dahil sobrang padalos-dalos ito, pero sagot ni Hanoko, ayaw daw niyang pumalpak ang mission sa kakaiwas lang. Sabi ni Ro kay Shikamaru na natatakot si Hanoko na mawala ang silbi ng mga shinobi ngayong panahon ng kapayapaan, lalo na't wala siyang chance magpakitang gilas nung huling digmaan. Na-interdict ang inn, ibig sabihin, bawal nang lumabas ang mga tao hanggat hindi nasisigurado ang identity nila. Nahuli rin ang shinobi na tinamba ni Hanoko sa labas. Pero nakatakas sila sa tulong ni Komori, isang lokal na ayaw sa mga opisyal ng Tabari. Nagalit ulit si Hanoko kay Shikamaru dahil hindi siya pinapagawa ng kahit ano sa mission. Nag-isip tuloy siya kung mas malaya ba siya kung lilipat siya sa Land of Silence. Nag-walkout siya at nakipagkwentuhan kay Komori, inilabas ang sama ng loob. Pagbalik niya, narinig niya si Ro at Shikamaru na nag-uusap kung kailangan ba siyang patahimikin kung lilipat na nga siya ng ibang bansa. Sinabi ni Komori kung paano makakarating si Hanoko sa checkpoint. Sinundan siya ni Shikamaru at Ro, pero sinalubong sila ng kalabang shinobi. Samantala, pagdating ni Hanoko sa checkpoint, sinabi niyang gusto niyang sumali sa Land of Silence at tinamba niya agad ang isang guard gamit ang jutsu niya. Napansin ng mga guard na pareho ang sugat na ginawa ng jutsu ni Hanoko sa sugat ng mga napatay nilang kasama. Nabanggit din nila ang isang Konoha Anbo na dati nang nag-espiya sa kanila. Bago pa nila atakihin si Hanoko, dumating si Komori at nagsabing kakampi siya. Dumating din sina Shikamaru at Ro, at nagsimula ang bakbakan. Pinigilan ni Ro si Shikamaru na saktan si Hanoko dahil baka mali lang ang hinala nila. Pero bigla silang pinatay ni Hanoko gamit ang chakra needles niya para patunayan ang sarili. Dinala siya sa loob. Pagkatapos, pinatulog lang pala niya si Komori at bumalik siya kina Shikamaru at Ro. Hindi niya talaga sila pinatay, parang in sleep mode lang sila.
Sabi ni Naro at Shikamaru, pinagkamalan na nila si Komori kasi nung nag-fake si Ro ng chakra presence sa nag-react si Komori. At sumakses silang na-infiltrate ang Tabari. Nagising si Shikamaru mula sa bangungot tungkol kay Asuma at sa mga nasaktan niyang kaibigan noon. Tinanong siya ni Ro tungkol sa panaginip. Napansin ni Shikamaru na walang hangin sa Tabari. Nagpanggap si Hanoko na napatay siya ng sarili niyang jutsu bilang parte ng initiation, kaya dinala siya sa isang kwarto na punong-puno ng bangkay. Ipinakita ni Shikamaru kay Ro ang kaunting impormasyon lang nila tungkol kay Gengo, isang blurred na picture lang. Nagkita muli si Hanoko, Ro, at Shikamaru. Ikinwento ni Hanoko na parang walang nakakakilala kay Gengo o sa Fushu Castle. Lumibot sila sa Tabari para magtanong-tanong. Napansin nilang maraming tao mula sa iba't ibang lugar at nalaman nilang dumating si Gengo mga 10 taon na ang nakaraan at mas okay na daw ang Tabari ngayon kaysa dati. May nakita silang dating Konoha Anbo na si Min Oichi nawawala mula pa noong gyera matapos patayin ang sarili niyang unit. Pin-corner nila ito at ininterrogate. Ikinwento ni Min Oichi ang ideolohiya ni Gengo. Nakilala niya si Ro at sinakal ito, binabanggit ang nakaraan nito. Pero tinamaan siya ni Hanoko gamit ang chakra needle niya. Nagising si Ro at naalala ang madilim niyang nakaraan bilang genin kung saan nag-survive lang siya sa pagmasakar ng unit nila sa pamamagitan ng pagtatago sa mga bangkay at pag-suppress ng chakra. Kinagabihan, nag-speech si Gengo sa publiko. Gusto ni Shikamaru lumapit sa stage para maabot ng jutsu niya si Gengo. Umakyat si Hanoko sa isang tower para may full view ng crowd. Habang nagsasalita si Gengo, pinakita niya si Sai na nakagapos. Sigawan ng crowd, gusto nila patayin si Sai. Unti-unting naapektuhan si Shikamaru, Ro, at Hanoko ng mga sinasabi ni Gengo. Gumawa ng diversion sina Shikamaru at Ro gamit ang mga explosive tag. Sinubukan ni Shikamaru iligtas si Sai pero umatake ito dahil na-hypnotize na ni Gengo. Na-brainwash na rin sina Ro at Hanoko kaya na-restrain sila. Tinatangkang i-convert ni Gengo si Shikamaru habang nakakadene siya ni Sai pero sinakal ni Shikamaru ang sarili gamit ang shadow niya para hindi mapasailalim sa kontrol ni Gengo. Pagkatapos niyang sakalin ang sarili gamit ang shadow niya at mawala ng malay para hindi siya mapasunod ni Gengo, nagising si Shikamaru. Nakagapos siya sa loob ng kulungan. Nag-isip-isip na lang siya ng mga galaw sa shogi para hindi mabagot. Dumating si Sai, may dalang pagkain. Binati siya ni Sai dahil kinaya niyang labanan si Gengo ng matagal. Humingi si Shikamaru ng lighter niya pero sabi ni Sai ibabalik lang yun kapag sumunod na siya kay Gengo. Nag-uusap sila tungkol sa kalagayan ni Sai at kung bakit si Shikamaru ang pinadala at hindi yung Team 7. Maya-maya inihagi si Ro sa kulungan malapit kay Shikamaru. Tinanong siya ni Shikamaru kung ayos lang siya at kung kasama niya si Hanoko. Sa kabilang banda, ginamitan ni Gengo ng jutsu si Hanoko. Dinala si Shikamaru para makipag-usap kay Gengo na nag-research na tungkol sa kanya. Ikinwento ni Gengo ang pananaw niya sa Shinobi World na ang kapayapaan ngayon ay sa pilitan lang, pinipilit ng mga malalaking bansa. Pinakita ni Gengo ang isang bulaklak na tumutubo sa Land of Silence. Namamatay daw ito kapag inalis sa natural nitong environment. Kinumpara niya ito sa mga shinobi na hindi na umuunlad kapag panahon ng kapayapaan. Napansin ni Shikamaru na may kakaibang amoy ang bulaklak parang bumabalik yung masasamang alaala. Ginagamit daw ni Gengo yun para mapasunod sa kanya ang mga shinobi. Humingi si Shikamaru ng balita kina Ro at Hanoko pero laking gulat niya sila pala ang guards na nagdala sa kanya sa kwarto na hypnotize na ni Gengo. Tumakas si Shikamaru palabas ng kwarto. Pagbalik niya sa kwarto ni Gengo, nilabanan niya si Ro at Hanoko. Sinabihan niya si Hanoko na barilin siya ng chakra needles at pamwesto siya para tumama ang mga karayom sa tenga niya para hindi siya maapektuhan ng boses ni Gengo. Halos marating na ni Shikamaru si Gengo pero pinigilan siya ng inklayon ni Sai. Nakatakas si Gengo at tinamaan si Shikamaru ng chakra needle sa ulo. Dumating sina Ino at Choji para iligtas siya. Akala ni Shikamaru na nanaginip lang siya hanggang sa biglang sinampal siya ni Temari dahil nagsinungaling daw siya noong Shinobi Union meeting. Doon lang siya natauhan. Handang makipaglaban sina Ino at Choji kina Ro at Hanoko. Inihagis ni Temari kay Shikamaru ang chakra blades ni Asuma at ginamit niya ito para buksan ang daan papunta kay Gengo. Hinabol ni Shikamaru si Gengo sa loob ng Fushu Castle. Habang sina Ino, Choji, at Temari naman ay nakikipagbakbakan kina Sai, Ro, at Hanoko. Habang tumatagal ang laban, humihina ang kontrol ni Gengo sa kanila. Hinayla ni Gengo si Shikamaru sa isang madilim na kwarto para hindi niya magamit ang shadow jutsu niya at para mas lalong sensitibo ang pandinig niya, mas madaling tamaan ng jutsu ni Gengo.
Ikinwento ni Gengo ang past niya kasama si Zabuza at kung paano nito naapektuhan ang pananaw niya sa mundo. Pumasok si Ino sa isip ni Sai para basagin ang kontrol ni Gengo sa kanya. Nang matauhan si Sai, tinanong agad niya kung nasaan si Shikamaru at sinabing kailangan siyang balon, wag na wag siyang lilingan habang sinusubukang i-convert ni Gengo. Sinabi ni Gengo kay Shikamaru na may mga tao siya sa loob ng bawat hidden village at kapag binigyan niya ng signal, magkakaroon ng gulo sa iba't ibang lugar. Sinubukan ng jutsu ni Gengo na ilabas ang dilim sa loob ni Shikamaru. Pero naisip ni Shikamaru si Naruto. Kaya hindi siya naapektuhan. Nagulat si Gengo. Napagtanto ni Shikamaru na patay na lahat ng dating kasamahan ni Gengo, ginamit lang pala sila. Dumating sina Temari, Ino, Choji, at ang iba pa. Tinawag ni Shikamaru si Naro at Hanoko para tapusin ang mission. Ginamit ni Hanoko ang chakra needles niya para batasin ang pader at makapasok ang sunlight. Nag-summon si Gengo ng dambuhalang sword at tinangkang tabasin si Shikamaru. Pero napindown siya ni Shikamaru at tinamaan ni Hanoko ang dila niya ng chakra needle, shutdown agad ang jutsu niya. Dumating ang mga anbo ng Konoha para dakpin si Gengo. Pagkatapos ng lahat, nagyaya si Shikamaru ng date kay Temari at si Sai naman kay Ino. Nagre-record si Konohamaru ng video message galing kay Sakura bilang pagbati kina Naruto at Hinata sa kasal nila. Si Sai, hindi sure kung kaya niyang magsalita ng ganun, pero pinilit siya ni Sakura na mag-record din. Hirap si Sai, sobrang stiff o parang pilit lang. Si Lee, todo energy ang mensahe niya at halos daw maikit na sa camera. Sabi ni Tenten, parang hindi naman bagay sa wedding greeting. Si Guy, feeling may kulang, kaya nagsuggest na mag-record habang sumisikat ang araw para may symbol daw. Nagsimula nung mag-record si Ino, pero nainis siya agad sa mga banat ni Choji at Shikamaru. Bigla siyang natamba ni Akamaru, tapos biglang takeover si Kiba sa camera, na uwi sa bangayan nila ni Ino. Nalungkot si Konohamaru kasi wala pa rin siyang makuhang matinong video greeting. Sinubukan niya si Iruka, pero sobrang kabado. Sabi niya, ipagpaliban muna para makapag-isip. Kinabukasan, habang nag-iisip pa rin si Iruka, nakita niya si Sidoro, bagong guro sa academy, na bad trip kasi may mga batang nag-vandal. Agad nakita ni Iruka kung sino ang may gawa. Nung nagtangkang magpalusot yung isa na nagtatago lang daw sila, naloko niya ito sa tanong at napaamin din. Na-impress si Sidoro. Sabi ni Iruka, maliit na bagay lang yan kumpara kay Naruto. Na-impress si Sidoro, pero yung mga bata, ayaw maniwala, kaya dinagdagan pa ni Iruka ang parusa nila. Habang nag-iisip, na-realize ni Iruka kung paano tinitingnan ng buong Konoha si Naruto. Imbitado si Iruka na kumuha ng exam para maging vice principal ng academy. Si Kakashi naman, check ang mission schedule. Napansin niya na kung lahat ng kaibigan ni Naruto pupunta sa kasal, may mga mission na walang tao. Sinubukan ni Konohamaru na kuhanan ng message si Orochimaru, pero mabilis siyang sinenyasan ni Yamato na wag gawin yun. Sinabi ni Shizune kay Kakashi na may rule si Tsunade, kung gaano kaganda ang regalo mo, doon ibabase kung makakapunta ka sa wedding bilang shinobi guest at hindi natuwa si Kakashi. Habang nasa Ichiraku si Iruka, nilapitan siya ni Konohamaru at Abiso. Nang malaman ni Abiso yung tungkol sa offer kay Iruka, bigla siyang nahiya. Nasa gilid lang pala si Kakashi matagal na, pero hindi nila napansin. Nung nalaman niya, sabi niya mahirap yung exam. Umalis na lang siya, at pinag-usapan ng iba kung ano ba ibig niyang sabihin. Nagdesisyon si Iruka na kunin ang exam. Kita ng buong village kung gaano siya kaseryoso. Si Sukune, isa sa mga batang pasaway, nagnakaw ng Scroll of Seals dahil nalaman niyang ginawa rin yun dati ni Naruto. Halos ay explain na ni Kakashi kung anong ibig niyang sabihin sa Ichiraku, pero dumating si Shizune at sinabing nawawala ang scroll. Nahanap ni Iruka sina Sancho at Mibuna at napatunayan ang hinala niya. Napuntahan niya si Sukune at ang scroll sa Hokage Rock. Nagsorry siya kasi lagi niyang kinukumpara ang students niya sa mga dati niyang estudyante. Gusto lang daw talaga niya mapansin. Nangako si Sukune na magbabago na. Pinakita ni Kakashi na ang laman ng scroll ay icha-icha lang pala. Hindi naman daw niya iiwan yung totoong scroll na madaling manako. Ipinaliwanag niya na ang ibig niyang sabihin kung bakit mahirap yung exam kasi same day ito ng kasal ni Naruto. Gusto sana niyang ilipat ang exam pero si Iruka na mismo ang nagdesisyong hindi na lang ituloy kasi na-realize niyang hindi niya agad napansin ang mga estudyante niya ngayon. Nagdesisyon si Kakashi na gawing mission ang pagbili ng regalo para sa kasal para doon niya i-base kung sino ang pupunta sa wedding at sino ang maiiwang naka-duty. Nag-iisip ang Konoha 11 kung anong magandang iregalo kina Naruto at Hinata. Si Lee, para makarelate, kumain ng paboritong ramen ni Naruto. Tinanong niya si Iruka tungkol kay Naruto pero bihira na raw silang magkita.
Umalis si Lee para maghanap ng regalo. Binalika ni Konohamaru si Iruka para sa wedding message pero nag-postpone na naman si Iruka. Naisip ni Lee regaluhan ng dumbbells pero umatras din kasi parang weird. Si Tenten naman, naisip bigyan ng cute na kanay pero napaisip kung okay bang sandata ang iregalo sa kasal. Dumating si Lee para humingi ng tulong at nagsama sila ni Tenten buong araw kakaisip ng regalo. Kada may ideya si Lee, lagi itong weapon na may nakakatuwang rason kung bakit bagay sa kasal. Napanaginipan ni Lee si Neji na parang nagbibigay ng advice pero lalo lang siyang nalito. Sa wakas, ni-record na rin ni Iruka ang wedding message niya. Kinausap siya ni Lee tungkol sa struggle niya sa regalo at may sinabi si Iruka na biglang nagbigay ng idea kay Lee. Nag-brainstorm sina Lee, Tenten, at Guy, pero sina Lee at Guy puro kabaliwan ang naiisip. Nag-roleplay pa silang dalawa bilang Naruto at Hinata, at si Tenten ang baby, para lang makaisip ng regalo. Nang napunta ang usapan kay Neji, naalala ni Lee ang panaginip niya at biglang naliwanagan, dumbbells pa rin ang napili niya, left dumbbell galing sa kanya, right dumbbell galing kay Guy. Si Tenten, pumili ng custom-made kanay. Nagpasalamat si Lee kay Iruka sa tulong. Si Iruka naman, humiling kay Konohamaru na i-record ulit ang message later. Kasi gusto pa niyang mas makilala si Naruto ngayon. Nagsimula siya sa pag-order ng paboritong ramen ni Naruto sa Ichiraku. Bumisita sina Shikamaru at Choji kay Ino sa Yamanaka Flowers para pag-usapan kung anong magandang iregalo kina Naruto at Hinata. Sabi ni Ino, nakapili na siya ng gift at ayaw niya silang isama sa store kasi pareho pa sila ni Shikamaru ng target na bilhan. Nagpunta sina Shikamaru at Choji sa Yakanikokyo at habang kumakain, napag-usapan nila ang mga ideya. Nagulat si Shikamaru na may napili na palang regalo si Choji, voucher sa mamahaling tea house. Naisip ni Shikamaru bigyan ng cash para pili na lang sila ng gusto nila. Pero naisip niyang parang tamad at walang effort yun. Biglang na-inspire si Shikamaru sa sinabi ni Choji tungkol sa pagkain ng ice cream habang snow ang honeymoon ang naisip niyang regalo. Habang naglalakad sila, nakita nila si Temari. Medyo awkward ang usapan nila ni Shikamaru. Sabi ni Choji, tanungin daw ni Shikamaru si Temari para sa girly opinion tungkol sa honeymoon spot. Nung tinanong niya si Temari, nagka-misunderstanding sila, akala ni Temari siya ang gusto ni Shikamaru makasama sa honeymoon. Lumabas silang magkasama buong araw. Samantala, pumunta si Ino sa store para bumili ng portrait frame para kina Naruto at Hinata. Pero andan din pala si Sakura, at same gift din ang balak bilhin. Nagpaligsahan silang dalawa kung sino ang mas karapat-dapat bumili ng frame at nauwi sa pagka-kick out nila sa store kasi naistorbo nila ibang customers. Nagbangayan pa silang dalawa kung sino ang mas girly. Napadaan si Choji at tinanong nila kung ano sa tingin niya ang tunay na feminine. Sabi ni Choji, yung marunong magluto. Ayon, pareho silang nagpasya na gumawa ng food pills. Ginamit nila ang ninja powers nila sa paggawa ng pills. Tinikman ni Choji pareho, sobrang sarap kaso sabay niya kinain kaya di niya alam alin ang alin. Nahimatay si Choji, tapos habang naguguluhan pa, tinikman ni Ino at Sakura ang gawa ng isa't isa, pareho silang natuwa. Nagising si Choji at na-realize na baka sa sobrang dami ng ice cream na kinain niya kanina, tumaas sugar niya. Nag-decide sina Ino at Sakura na maghanap na lang ng regalo ng magkasama. Halos pumasok naman sina Shikamaru at Temari sa isang hot spring inn at doon lang nila naintindihan ang gulo ng usapan nila pero pinagsasapak si Shikamaru ni Temari. Sa huli, nagkita-kita sina Choji, Ino, at Shikamaru sa Ramen Ichiraku at nagkwentuhan tungkol sa progreso nila sa paghahanap ng regalo. Si Gaara, Temari, at Kankuro ay dumating sa Konoha at sinalubong sila ni Kakashi at Shizune. Sinabi ni Kakashi na dumating na rin ang ibang cage pero si Mizukage ay late pa rin dahil sa bagyo. Tinanong ni Onoki si Kakashi tungkol sa kasal ni Naruto at gusto niya bigyan ito ng regalo mula sa Iwa. Si Eirin gusto magbigay ng regalo para sa Kumo. Nang malaman ni Gaara ang tungkol sa kasal ni Naruto, nagulat siya. Tinanong siya ni Kankuro kung bakit di niya alam gayong kakagaling lang ni Temari sa Konoha. Napapraning si Kankuro nang sinagot siya ni Temari ng galit dahil nakalimutan lang daw niya. Sabi ni Kankuro, bigyan nila ng bonggang regalo si Naruto. Dumating sina Lee at Tenten para i-tour sila sa village. Nagtanong si Gaara kung pwedeng puntahan ang mga paboritong lugar ni Naruto. Si Temari ayaw sumama kasi baka makasalubong si Shikamaru. Sa Ramen Ichiraku, napansin ni Ayame na lagi na lang andan si Iruka. Sabi ni Tuchi, kahit di siya ninja, may naisip din siyang gift para kay Naruto. Isang lifetime free ramen pass. Pero di nila alam kung gaano katagal tatagal yun kasi baka lamunin ni Naruto lahat ng ramen nila. Tinanong ni Gaara si Lee kung may regalo na ba siya para kay Naruto.
Oo raw, tapos sobrang energetic si Lee sa pagkwento. Medyo napapailing si Tenten sa sobrang hyper ni Lee. Dinala ni Lee at Tenten si Nagaara at Konkuro sa Ichiraku, at nandoon rin si Iruka. Habang kumakain ng ramen, nag-uusap sila tungkol sa regalo. Biglang dumating si Killer Bee, may dala rin siyang regalo. May dance number pa raw siya, kaya napaisip si Konkuro na baka dapat sumayaw rin si Gaara. Nang malaman ni A na sasayaw si B, parang gusto niyang magwala. Pero nang nagkamali ng pagkaintindi si Mizukage at inakalang siya ang pakakasalan ni B, natakot siya kay Mizukage at natahimik. Nagmeeting ang 5Cage at pinakiusapan sila ni Kakashi na huwag masyadong bongga ang mga regalo. Sa labas, nagkita ulit sina Temari at Shikamaru. Nagkaayos sila at sabay na kumain sa labas. Sina Ino at Choji ay naka-stock mode habang pinapanood sila. Nagpunta si Gaara sa Ichiraku at humingi ng sorry si Iruka sa pressure na naibigay niya tungkol sa regalo. Sabi ni Iruka masaya siyang maraming naging kaibigan si Naruto. Na-touch si Gaara, kaya nag-decide siyang magbigay ng regalo hindi bilang case-cage, kundi bilang kaibigan. Habang nagsasara si Ayame, sinabi ni Tuchi na gagawin niyang lifetime ang ramen pass ni Naruto. Pag-alis ni Gaara, Konkuro, at Temari, nagpaalam sina Kakashi, Lee, at Tenten. Sabi ni Gaara babalik siya sa kasal. Medyo sad si Konkuro kasi di niya makikita si Gaara sumayaw, pero napansin nilang good vibes si Temari. Tapos na-realize nila, pwede pa rin nilang mapanood sumayaw si Gaara bilang tropa ni Naruto. Ginamit ni Shino ang mga insekto niya para alamin kung sino na ang bumili ng regalo para sa kasal. Pinakita niya ito sa mga estudyante sa academy. Isa sa mga bata gusto rin maging Hokage, gaya ni Naruto. Pinanood sila ni Iruka mula sa malayo. Pinush ni Shino ang mga bata na tuparin ang pangarap nila. Nag-meet si Shino at Kiba. Nagrereklamo si Kiba kasi late na naman si Shino. Sabi ni Shino, lahat ng friends nila may regalo na. Super seryoso si Kiba sa pagbili ng regalo kasi ito na raw ang last mission nila bilang Team 8. Humingi sila ng payo kay Kurenai. Sabi ni Kurenai, may rare honey wine na bigay ng Senju clan sa mga espesyal na okasyon. Pumunta sila sa Sorako para hanapin ang beekeeper na gumagawa ng honey wine. May nakasalubong silang nineko na si Momo. Ayaw ni Momo magsabi ng info at tinawanan pa sila dahil sa amoy ng aso at insekto. Tinangkang ay bait si Momo gamit catnip pero dumating si Tamaki at pinrotektahan si Momo. Nagsorry si Tamaki sa ugali ng pusa. Nag-flirt si Kiba kay Tamaki. Binigyan sila ni Tamaki ng directions papunta sa beekeeper. Habang naghahanap, napaisip ng malalim si Shino at naiwan si Kiba. Inatake si Shino ng beekeeper pero na-deceive niya ito. Akala ni beekeeper papatayin siya ni Shino pero binigyan lang pala siya ng honey wine. Humingi ng direction si Shino palabas pero sabi ni beekeeper parang may barrier sa lugar kaya naliligaw lahat ng pumapasok. May fog daw na naglalabas ng doubt sa isip ng tao. Nakalabas agad si Kiba pero si Shino naiwan at nag-flashback sa usapan nila ni Kiba, Kurenai, at mga estudyante. Nagtanong siya sa sarili kung paano na siya bilang shinobi matapos ang Team 8. Tinangkang i-enslave ni beekeeper si Shino gamit ang doubt niya pero dahil determined si Shino na makahanap ng bagong landas, nakalabas din siya. Nagkita ulit sina Shino at Kiba at umuwi dala ang honey wine. Bumisita ulit si Shino sa mga estudyante at mas lalo pa silang na-inspire. Sabi ni Iruka, bagay si Shino maging teacher. Sina Kakashi at Shizune ay nagre-review ng mga regalo para sa kasal ni Naruto at Hinata. Gusto ni Kakashi na sina Lee, Guy, at Konohamaru ang ma-assign sa duty. Lumabas si Kakashi para maglakad-lakad at nasalubong si Hinata na papunta sa meeting ng mga girls. Samantala, hinanap ni Konohamaru si Iruka sa Ramen Ichiraku at pinilit siyang mag-record na ng message para sa kasal. Di pa rin sure si Iruka kung anong sasabihin niya. Naalala niya na si Gaara nagdesisyon na i-celebrate si Naruto bilang friend. Hindi bilang case-cage. Iniisip ni Iruka kung ano dapat ang role niya pero alam niyang karamihan tinitingnan siya bilang teacher ni Naruto. Habang nagmi-meeting sina Hinata at ang mga babae, muntik nang madulash si Sakura tungkol sa secret mission nila para sa wedding gifts. Sa Team 8 naman, muntik na rin madulash si Kiba. Dumaan si Tsunade sa Hokage's office at sinabi ni Shizune sa kanya ang tungkol sa mission at problema ni Kakashi sa pag-judge ng mga regalo. Narinig ito ni Konohamaru at nagdesisyon siyang i-submit na lang ang video kahit walang message si Iruka. Sinabi ni Konohamaru sa iba na kailangan pala i-judge ang mga regalo at narinig ito ni Hinata. Nag-worry siya. Pinuntahan ni Hinata si Kakashi para magtanong tungkol sa mission. Dumating din ng ibang shinobi at nag-offer na sila na lang ang magpa-rotate ng mga mission sa araw ng kasal para lahat makasali sa reception. Since Hokage si Kakashi, kaya niyang baguhin ang role.
Sabi ni Tsunade, iba naman ang sitwasyon ngayon. Yung rule kasi ginawa noong panahong boom ang kasalan ng mga shinobi habang may gera. Kaya dapat mag-decide si Kakashi base sa current sitwasyon. Habang naglalakad, nakita ni Iruka si Hinata na mukhang problematic. Akala niya may ginawa si Naruto kaya nagsosorry siya para kay Naruto. Pero natawa lang si Hinata. Tapos kinausap ni Iruka si Kakashi at nagbigay ng idea. Sinabi rin niya kay Konohamaru na alam na ni Hinata ang tungkol sa mission kaya wala nang surprise ang video. Nag-message si Kakashi sa ibang cage kung pwede silang magpahiram ng shinobi para sa mga mission sa araw ng kasal. Si Konohamaru naman, todo try ulit na makakuha ng recorded messages mula sa kanila. Naalala ni Iruka sa panaginip yung panahon na ninakaw ni Naruto ang Scroll of Seals. Gusto ni Konohamaru magpa-record ulit ng bagong message kay Iruka kasi boring daw yung una. Pero si Iruka, wala pa rin maisip na magandang sabihin. Pinagalitan ni Iruka sina Sukune, Mibuna, at Sancho dahil sinira na naman nila yung rebulto ng Third Hokage. Tinanong ni Sidoro kung magbibigay ba siya ng speech sa kasal pero sabi ni Iruka si Kakashi raw ang magsasalita. Na-meet siya ni Ayame at napansin nitong matagal na siyang di nakakakain sa ramen Ichiraku. Sabi ni Iruka, nag-iisip pa siya ng sasabihin. Dumalaw si Naruto at niyaya siyang kumain ng ramen. Pero si Iruka, busy magluto ng sarili niyang pagkain, na fail naman. Gusto ni Naruto mag-enjoy bago siya maging husband pero pinagalitan siya ni Iruka. Sabi ni Naruto, may gusto siyang sabihin kaya niyaya siya lumabas. Habang kasama si Naruto, napaisip si Iruka kung bakit hirap na hirap siyang gawin yung message. Bigla siyang sinabihan ni Naruto na gusto niyang umattend si Iruka sa kasal bilang tatay niya. Na-touch si Iruka at pumayag. Nagkausap sina Iruka at Hinata tungkol sa sinabi ni Naruto. Tapos nag-record ulit si Iruka ng message kasama si Konohamaru, this time, perfect na. Dumating na ang mga bisita para sa wedding reception. Nagkakatuwaan na sila. Tumingin si Hinata sa langit, iniisip si Neji. Si Naruto naman nakatingin sa mukha ng tatay niya sa Hokage Rock. Dumating si Hanabi at Hiashi at sinabihang magsisimula na ang kasal. Sabi ni Hanabi, ang ganda raw ng ate niya. Si Hiashi naman, super emotional sa idea na ikakasal na ang anak niya. Hawak ni Hinata ang kamay ni Naruto. Tinanong siya ni Naruto kung ready na siya. Ngumiti si Hinata at sabay na silang naghanda para ikasal.